Kung bago ka pa lamang natutong magmaneho, tandaan mo ito. Ang pagkakaroon ng lisensya ay hindi nangangahulugang eksperto ka na agad sa kalsada. Ang lisensya ay pahintulot para magmaneho. Pero ang pagiging mahusay at responsableng driver ay natututunan sa patuloy na practice, disiplina at tamang pag-iisip. Bilang isang matagal nang nagmamaneho, ibabahagi ko ang ilang mahahalagang payo na sana ay makatulong sa mga bagong driver. Disclaimer lamang, hindi po ako taga-LTO at hindi rin ako professional driving instructor. Ang mga ibabahagi ko ay mula sa personal kong karanasan at pananaw bilang driver. Palaging sundin ang batas trapiko, road signs, at payo ng mga otorisadong driving instructor. Unang payo, huwag agad magmadali. Kapag bagong driver ka, normal lang na kabahan. Normal lang na mabagal ang kilos mo sa pagliko, pagparada o pagpasok sa isang masikip na lugar. Huwag kang ma-pressure kapag may bumubusina sa likod mo. Mas mabuting maglaan ng ilang segundo para makasigurado kaysa gumawa ng padalos-dalos na desisyon na maaring humantong sa aksidente. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong sobrang bagal kahit maluwag ang kalsada. Ang mahalaga ay marunong kang sumabay sa ligtas at legal na takbo ng traffic. Kapag hindi ka sigurado kung kasya ang sasakyan, huminto muna. Tingnan ang mga salamin. Tantiyahin ang distansya. Hindi kahinaan ang pagiging maingat. Ikalawang payo, kilalanin mo muna ang sasakyan bago bumiyahe. Bago ka pumunta sa mataong kalsada, alamin mo muna kung nasaan ang mga pangunahing kontrol ng sasakyan. Alamin kung paano gamitin ang headlights, signal lights, hazard lights, windshield wiper, defogger, handbrake, busina, at gear selector. Dapat alam mo rin kung saan makikita ang temperature gauge, fuel gauge, battery warning light, oil warning light at iba pang warning indicators sa dashboard. Subukan mo rin kung gaano kalalim ang apak sa preno bago kumagat. Alamin kung gaano kalakas ang acceleration ng sasakyan kapag inapakan ang silinyador. Magkakaiba ang response ng bawat sasakyan. May sasakyang mabilis kumagat ang preno at mayroon namang kailangang idiin ng kaunti. May sasakyang mabilis humatak at mayroon ding mabagal ang response. Kapag hindi mo kilala ang sasakyan mo, maaari kang magulat sa oras na kailangan mong gumawa ng mabilis na desisyon. Ikatlong payo, ayusin ang iyong driving position. Bago umandar, siguraduhing maayos ang iyong upuan. Dapat naaabot mo ng maayos ang preno at silinyador nang hindi kinakailangang iunat ng todo ang iyong paa. Kapag hawak mo ang manibela, bahagyang nakabaluktot ang iyong mga braso. Huwag masyadong malapit sa manibela dahil maaaring maging delikado kapag bumukas ang airbag. Huwag din masyadong malayo dahil mahihirapan kang kontrolin ang sasakyan. Ayusin din ang rear view mirror at dalawang side mirror bago umandar. Hindi habang tumatakbo, saka mo pa lamang ito aayusin. Ang salamin ay hindi palamuti. Ito ang nagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga sasakyan, motorsiklo, bisikleta at pedestrian na nasa paligid mo. At syempre, magsuot palagi ng seatbelt. Siguraduhin ding naka-seatbelt ang lahat ng pasahero, kahit nakaupo sila sa likuran. Ikaapat na payo, matutong tumingin ng malayo. Isa sa karaniwang pagkakamali ng bagong driver, nakatutok lamang ang tingin sa sasakyang nasa harapan. Huwag lang sa bumper ng sasakyan sa harap tumingin. Tumingin ka rin sa 2, 3 o higit pang sasakyan sa unahan. Kapag nakita mong nagpepreno na ang mga sasakyan sa malayo, makapaghahanda ka ng magmenor kahit hindi pa umiilaw ang brake. Late ng sasakyang sinusundan mo. Tingnan din ang gilid ng kalsada. Baka may batang biglang tumakbo, may asong tatawid, may jeep na biglang magsasakay, o may motorsiklong lalabas mula sa isang side street. Ang mahusay na driver ay hindi lamang mahusay umiwas. Marunong siyang makakita ng panganib bago pa ito tuluyang mangyari. Ikalimang payo, panatilihin ang tamang distansya. Huwag dumikit sa sasakyang nasa harapan. Gamitin ang tinatawag na 3-second rule sa normal at tuyong kondisyon. Pumili ng isang nakapirming bagay sa gilid ng kalsada, tulad ng poste o karatula. Kapag nilagpasan iyon ng sasakyan sa harap, magbilang ka ng 3 segundo. Kapag naabot mo ang bagay na iyon bago matapos ang 3 segundo, masyado kang malapit. Dagdagan pa ang distansya kapag umuulan, madulas ang kalsada, madilim, o mabigat ang iyong karga. Mas mahaba ang kinakailangang stopping distance sa ganitong mga kondisyon. Tandaan, kahit mabilis ang iyong reaction, hindi naman agad-agad humihinto ang sasakyan. May reaction distance at mayroon pang braking distance. Ang tamang distansya ay nagbibigay sa iyo ng panahon
para makapag-isip at makapagpreno ng maayos. Ika-6 na payo, gumamit ng maaga ng signal light. Hindi nababasa ng ibang driver ang nasa isip mo. Kung lilipat ka ng lane, liliko, papasok sa isang driveway o hihinto sa gilid, gumamit ng signal light ng maaga. Pero tandaan, ang pag-on ng signal light ay hindi nagbibigay sa iyo ng otomatikong karapatan na lumipat agad ng lane. Signal muna, tingin sa mga salamin, shoulder check para makita ang blind spot, at saka lamang lumipat kapag ligtas. Huwag biglang kakabig. Dahan-dahan at kontrolado dapat ang paglipat ng lane. At pagkatapos lumiko o lumipat ng lane, siguraduhin nakapatay na ang signal light kung hindi ito kusang namatay. Ika-8 payo. Huwag magpadala sa pressure at galit. May bubusina sa iyo, may sisingit, may hindi gagamit ng signal light, may driver na tila nagmamadali at gustong-gustong mauna. Huwag mong patulan. Kapag pinairal mo ang galit, bumababa ang iyong judgment at tumataas ang posibilidad na gumawa ka ng maling desisyon. Hindi mo kailangang patunayan na mas mabilis ka o mas matapang ka. Ang tunay na mahusay na driver ay marunong magpalampas. Kapag may tailgater o sasakyang sobrang dikit sa likod mo, huwag kang biglang magpreno para gantihan siya. Manatiling kalmado, panatilihin ang ligtas na takbo. At kapag may ligtas na pagkakataon, hayaan mo siyang makalampas. Mas mahalaga ang makarating ng ligtas kaysa manalo sa isang walang saysay na pagtatalo sa kalsada. Ika-9 na payo, matutong magparada at umatras ng maayos. Sa pagparada, huwag puro reverse camera ang gamitin. Malaking tulong ang camera at parking sensor. Pero kailangan mo pa ring tumingin sa mga salamin at lumingon sa likod. Maaaring may bata, hayop, bisikleta o bagay na hindi malinaw na nakikita ng kamera. Kapag umaatras, dahan-dahan lamang. Ilagay ang paa sa preno at huwag biglang apakan ang silinyador. Kung hindi ka sigurado, huminto at bumaba para tingnan ang espasyo. Walang nakakahiya roon. Mas mabuting bumaba ng isang beses kaysa makabangga ng poste, pader, sasakyan o tao. Sa automatic na sasakyan, gamitin lamang ang kanang paa para sa preno at silinyador. Huwag isang paa sa preno at isang paa sa silinyador dahil maaari kang malito sa emergency. Bago magpalit mula reverse papuntang drive o mula drive papuntang reverse, siguraduhin ganap ng nakahinto ang sasakyan. Ika-10 payo, alamin kung ano ang gagawin sa emergency. Kapag may kakaibang tunog, amoy, panginginig, warning light, o pagtaas ng temperature gauge, huwag itong balewalain. Humanap ng ligtas na lugar para huminto. Buksan ang hazard lights kung kinakailangan at ilagay ng tama ang early warning device kapag nasiraan sa kalsada. Huwag agad buksan ang radiator cap kapag mainit o nag-overheat ang makina dahil maaaring bumulwak ang napakainit na coolant. Kapag sumabog o nawalan ng hangin ang gulong habang mabilis ang takbo, huwag biglang kabigin ang manibela at huwag agad idiin ng todo ang preno. Hawakan ng maayos ang manibela. Alisin ng dahan-dahan ang paa sa silinyador at unti-unting pumunta sa ligtas na bahagi ng kalsada. Dapat meron kang basic emergency items tulad ng early warning device, flashlight, basic tools, tire inflator kung mayroon, first aid kit, at contact number ng roadside assistance o pinagkakatiwalaang mekaniko. At bago bumiyahe, sanayin ang sarili sa simpleng pagsusuri, gulong, ilaw, preno, tubig o coolant, langis, windshield at fuel level.